Magandang araw po na muli sa inyong lahat. Kumusta po ang linggong nagdaan sa inyong buhay? Katulad ng dati, ang lagi ko pong wish at prayer sa inyo, sana po kayo sa araw na ito ay nasa mabuting kalagayan at malaya sa anumang kapansanan. Bago tayo magsimula sa ating message, ay gusto ko munang batiin ang ating mga kapatid na nag-celebrate ng kanilang birthday sa linggong ito. Unang-una po, happy birthday kay Mayos Audrey Dario Aquino. Para sa mga hindi nakakaalam, siya po ang aking bunsong anak. At siya po at ang kanyang pamilya ang kasama ko po ngayon dito sa Mindoro. Yung pong aking dalawang anak ay nandoon po sa Marikina City. Happy birthday also to Mrs. Nedelia Lampitok. Siya po ay aking sister-in-law, kapatid na panganay ni Carmen, ang aking may bahay. Happy birthday, Ate Nelly. Happy birthday also to Pastora Corazon Cagayan. Siya po ay kasama ng aking kapatid na si Pastora Deborah Ornedo na nagpapastor po doon po sa UMLC Fort Magsaysay, Palayan City. Happy birthday, Pastora Cagayan. Happy birthday also to Pastora Mila Gonzales. Siya po ang asawa ng UMLC pastor doon po sa Santa Rosa, Laguna na si Pastor Randy Gonzales. Happy birthday, Pastora Mila. Happy birthday also to Janet Pascua. Siya po ang asawa ng namayapang pastor at officer noon ng Miracle Life Fellowship International na walang iba kundi si Pastor Baltasar Pascua. Happy birthday, Janet. Happy birthday also to Loleta Sales. Siya po ay ating faithful na viewer mula pa sa Cabanatuan City. And happy birthday also to George Harrison Nair Jr. Siya po ang husband ni Jen Nair, yung pong umaawit sa ating video. Happy birthday, George. Happy birthday also to Faith Esparagosa Villena. Si Faith po ay isa sa mga unang nag-graduate sa Destiny Training Center noon at siya po ay nadistino noon dito po sa Cabanatuan City at sila po ang nag-start ng gawain doon po sa Cabanatuan City. Happy birthday also to Myla de Guzman Aliling. Siya rin po ay isa sa viewer natin na kasalukuyan siya at ang kanyang pamilya ay nakatira doon sa Vancouver, Canada. Happy birthday also to Daniel Arellano. Siya po ay isa sa mga anak ni Bishop Fred Arellano at sila pong mag-asawa ni Tintin. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa Taguig City. Happy birthday also to Pastor Rene Mercado. Siya rin po ay faithful na manggagawa ng Panginoon sa ating church doon po sa Marikina City. Happy birthday, Pastor Rene. Last but not the least, happy birthday to Marlon de los Santos. Siya po ang asawa ni Jocelyn de los Santos. Happy birthday, Marlon. Well, sa linggong ito, isang malaking blessing sa amin na muling makapaglingkod sa mga bata na tinutulungan po ng Hope for Kids International dito po sa Mindoro at ganoon din po sa Marikina sa pamamagitan po ng pagbibigay namin ng vitamins sa linggong ito. Noong mga nakaraang linggo, kami po ay nagbigay ng mga food assistance. Ngayon naman ay vitamins sapagkat kinakailangan po ng mga batang ito na lalo pong lumakas ang kanilang immune system. Well, meron pong nagpasa ng message sa akin kagabi at na-surprise lang ako na ang Oriental Mindoro pala ay under General Community Quarantine at marami na po ang affected ng
coronavirus dito at punuan na daw po ang mga hospital. Well, ingat lang po tayo sapagkat hindi pa tapos ang laban. Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we express once again our unending gratitude to you for the new life and new opportunity that you have given us today to worship you and serve you through this online ministry. Father God, I pray for all the birthday celebrants this week, especially to my daughter Miles Audrey Dario Aquino, and also to my sister-in-law, Nidelia Lampitok, as well as Pastora Corazon Cagayan and Pastora Mila Gonzalez, to Lolet Sales and Janet Pascua, to George Harrison Neer Jr., Faith Asparagosa Villena, Myla de Guzman Aliling, Daniel Arellano, Rene Mercado, and Marlon de los Santos. I pray for favor and blessing from you, dear God, to be upon them today and to the rest of their lives, in Jesus' name. I pray also for all the viewers, Father God, especially those who are infected of COVID-19. Father God, you are greater than the coronavirus in their bodies. Heal them, Lord, and also those who are affected of other diseases, in Jesus' mighty name. Bless the message that I am going to share today, for I ask all these things in the mighty name of our Savior and Lord Jesus Christ. Amen and Amen. Well, ang topic po na gusto ko pong dalhin sa inyo sa umagang ito ay why all blood? Bakit pawang dugo? At ang atin pong scripture ay matatagpuan sa Leviticus, Book of Leviticus, chapter 17, verse 11, sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo. At iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan, dahil ang dugo ang nagbibigay buhay na siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ngayon po ay October 2. At 2 buwan na lamang po ay Christmas na. At hanggang sa ngayon ay hindi ko pa mailarawan kung ano ang magiging anyo ng ating Christmas sa taon na ito, kung mas mabuti pa o mas mabuti ba kaysa nakaraang Pasko. Ano po. But let us continue to pray na nawa itong virus na ito ay mawala na. Alam po ninyo, meron po akong nabasa na ang bansang Sweden ay malaya na daw po sa coronavirus. Yung pong pandemic na yan ay naging endemic na lang sa kanila. Ibig sabihin, katulad na lang ng pangkaraniwang mga sakit na katulad ng sipon, lagnat, or sakit ng ulo. So, maganda po yon. At sila daw po ay hindi na nagmamask at nakabalik na sa, or unti-unti nang nakakabalik sa normal na pamumuhay. Well, sana po ang buong mundo ay maging ganon. Ako po ay nagpasya na ito ang message na i-share ko po sa inyo sa araw na ito, dahil ang first Sunday of the month ay Communion Sunday sa ating mga churches. Majority po sa mga churches sa Body of Christ ay first Sunday ang kanilang Communion Sunday. Ang prayer ko ay makatulong nawa sa inyo ang message na ito at mapalakas ang inyong faith tungkol sa importance ng blood ni Jesus Christ na siyang naglinis ng ating mga kasalanan. Maririnig po natin ang isang tanging bilang na ibibigay sa atin ni Jenner. Ang pamagat ng kanyang awit ay The Blood. The blood that Jesus shed for me way back
gives me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it comes to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It soothes my doubts and calms my fears, and it dries all my tears. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it comes to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It reaches to the highest mountain, and it comes to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose. It will never lose. It will never lose its power. Thank you, Jen, sa iyong awit. I want you to know that you are a blessing to us and to all the viewers of this online ministry. You and your husband, George, are always in my prayers. God bless you both. Ang pinakamahalagang message po ng aklat ng Leviticus ay ang kabanalan ng Diyos, the holiness of God. At ang book ng Leviticus ay madugong aklat dahil ang lahat ng mga handog ng mga Israelitas sa panahon ng Old Testament ay pawang may dugo. Bakit nakatuon sa dugo ang aklat ng Leviticus? Ang kasagutan ay matatagpuan sa verse na binasa natin kanina sa aklat ng Leviticus, chapter 17, verse 11, at muli ko pong babasahin. Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo. At iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan, dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay na siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. So balik ulit tayo sa ating topic, why all blood? Bakit pawang dugo? Point number 1, because the blood is a reminder that we are sinful. Ang dugo ay isang paalaala na tayo ay makasalanan. Ang dugo ay reminder sa mga Israelitas sa kanilang mga kasalanan. At ang dugo ng mga hayop na handog nila ay pantakip sa kanilang mga kasalanan. Ang pagkahandog ay kailangan nila sapagkat ang bansang Israel ay mga tao na makasalanan.
Alam po ninyo, katulad ng aking sinabi sa mga unang video natin, wala pong bansa sa mundo na katulad ng bansang Israel. Ang bansang ito ay natatangi dahil ang Diyos mismo ang bumuo ng bansang ito. That is the reason why all eyes are on Israel. God's eye is on Israel. The eye of the world is on Israel. The eye of the church is on Israel. And of course, the eye of the devil is on Israel. Ang mata ng Diyos ay nakatingin sa Israel. Ang mata ng mundo ay nakatingin sa Israel. Ang mata ng church, the body of Christ, ay nakatingin sa Israel. At of course, ang mata ng diablo ay nasa Israel. Kaya nais ng Diyos na sila ay maging banal na katulad niya. Pero paano sila nagiging banal? Ang kasagutan po ay ito. Sila po ay nalilinis sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng pag-aalay ng handog na may dugo dahil ang dugo ang nagpapabanal sa kanila. Ang araw ng pagtubos o pagbabayad sala, yung pong tinatawag na Day of Atonement, ay special na araw sa bansang Israel. Ito ang pinakabanal na araw, pero araw din ng kanilang pagluluksa dahil ito ay paalaala sa lahat ng mga Israelitas sa kanilang makasalanang kalagayan. Ang pinakapunong pari, yung high priest, ay maaring lumapit lamang sa Diyos, minsan lamang sa isang taon, sa pinakabanal na dako, yun pong Holy of Holies, upang gumawa ng paghahandog at namamagitan para sa kanila upang matakpan ang kanilang kasalanan bilang isang bansa sa nakalipas na taon. Kung ilalagay po natin ang ating sarili sa kanilang kalagayan, dapat din nating maintindihan na hindi po tayo mas mabuti sa kanila. Tayo din po ay makasalanang mga tao na nangangailangan ng paglilinis at kapatawaran ng Diyos. So Psalms chapter 51 verse 5, ang sabi ni King David, "Ako ay makasalanan at masama na mula pa nung ako'y isilang, at kahit nung ipinaglilihi pa lamang ako ng aking ina. Surely I was sinful at birth, sinful at the time my mother conceived me." Ang pagiging makasalanan po natin ay hindi po nagsimula nung tayo po ay nakagawa ng pagkakamali o pagkakasala. Nakakagawa po tayo ng pagkakamali at pagkakasala dahil ang nature po natin ay makasalanan. Tayo ay makasalanan na, ang sabi ni Haring David, nung ipinaglilihi pa lamang tayo ng ating ina. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa Diyos. Romans chapter 5 verse 12, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. At ang panghuli, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Well, kung hindi po kayo naniniwala na kayo po ay makasalanan, ito ang tanong ko, bakit kayo namamatay? Or bakit kayo mamamatay? Ang kamatayan po ang kabayaran ng kasalanan. Yan po ang maliwanag at hindi mapasubali ang katotohanan na tayo pong lahat ay makasalanan. Kaya ang blood ay reminder that we are sinful. Why blood? Bakit pawang dugo? Point number 2, because the blood is a reminder that sin is costly. Ang dugo ay paalaala na lubhang mataas ang kabayaran ng kasalanan.
high price. Mula sa Garden of Eden, nang magkasala si Adan at Eva, sila po ay dinamitan ng Diyos ng balat ng mga hayop. Kaya yung mga hayop na pinatay ay nag-alay ng kanilang buhay upang magbigay ng kasuutan para kay Adan at Eva. Now, bakit damit na mula sa mga hayop ang ginawa ng Diyos na damit nila? Kasi hindi tinanggap ni God ang ginawa nilang kasuutan. Sa Genesis chapter 3 verse 7, pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at masama. At napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Yun po ang ginawa nila nung sila po ay nagkasala. Nakita nila ang kanilang sarili na sila'y hubad. At upang matakpan ang kanilang kahubaran, sila po ay kumuha ng mga dahon ng puno ng igos at pinagtagni-tagni nila at ginawa nilang pantakip sa kanilang katawan. Pero nireject ni God yung ginawa nilang kasuutan mula sa mga dahon ng puno ng igos. Kaya makikita natin ang ginawa ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 21. Gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa hayop para kay Adan at sa asawa niya. Ang lesson po na matututuhan natin dito ay ito. Number 1, we are saved by faith, not by works. Kaya mula nung unang panahon, nang magkasala ang ating mga unang magulang, ay ang Diyos na ang gumawa ng paraan upang sila ay malinis at maligtas sa kaparusahan. Hindi tinanggap ng Diyos yung kanilang ginawa. Number 2, no shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Ito po ang pangalawang natutuhan natin o matututuhan natin. Kaya very costly, mataas ang kabayaran ng kasalanan. Kasi dapat merong mamatay upang tayo ay malinis at magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ganon po ang nangyari kila Adan at Eva. Pumatay ang Diyos ng mga hayop. At ang mga hayop na yon ay nag-alay ng kanilang buhay upang sa ganon magkaroon lamang ng kasuutan sila Adan at Eva. Kaya kung ikaw ay nagkasala sa panahon ng Old Testament, kailangang may mag-alay ng dugo para sa iyong kapatawaran dahil hindi tinatanggap ng Diyos ang alay na walang dugo. Ang magandang halimbawa po nito ay ang magkapatid na si Cain at Abel. Si Cain ay isang magsasaka, si Abel naman ay nag-aalaga ng mga tupa. Dumating ang panahon na sila ay naghandog sa Panginoon. At ang ginawa ni Abel, kumuha siya ng magandang bunga ng kanyang pananim at yun ang kanyang inialay sa Panginoon. Si Abel naman, kinuha niya yung mainam na tupa at kanyang pinatay at inihandog sa Panginoon. Now, mababasa po natin sa Genesis chapter 3 verse 4, 3 to 5, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito, ibig sabihin, may dugo na dumanak at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Bakit po hindi niya kinalugdan si Cain? Dahil po nag-alay siya ng handog na walang dugo. Of course, alam na nila ang paraan ng paghahandog sapagkat hindi pwedeng hindi sinabi ito ng kanilang mga magulang na si Adan at Eva kung ano ang paraan ng paghahandog sa Panginoon. Kaya kung susuriin po natin ang aklat ng Leviticus sa kanilang mga handog, ang mga Israelitas po ay gumugugol ng malaking halaga tuwing sila ay magkakasala. Kaya nga po ang sabi ni Kent Hughes, at gusto ko pong basahin sa inyo,
During the Old Covenant, there were more than 1,000,000 animal sacrifices. So considering that each bull spilled a gallon or two of blood, and each goat a quart, the Old Covenant truly rested on a sea of blood. Ang sinasabi niya sa panahon ng lumang tipan, milyong mga hayop ang inihahandog bilang sakripisyo, na ipagpalagay na natin na 2 o 1 galon ang dugo ng isang baka, at ikaapat na bahagi naman ng 1 galon ang dugo na makukuha sa kambing. Ang sabi niya, kung ganon, ang Old Covenant ay nakahiga sa dagat ng dugo. Siyempre, milyong-milyong mga hayop yan napapatayin. Kaya madugo talaga. Now, kung ito po ay i-apply natin sa ating sarili, makikita po natin that sin is very costly in our lives. It brings great damage to us personally. It separates us from the love and fellowship of our God. And it cost the life of our Lord Jesus Christ. Mataas po ang kabayaran ng kasalanan sa ating buhay. Ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa atin personally. Ito ay nagdudulot at inihiwalay niya tayo sa pagmamahal at pakikipag-isa sa Diyos. At ang kabayaran nito ay buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So the blood is a reminder that sin is costly. Kaya ang dugo ay paalaala na mataas ang kabayaran ng kasalanan. Why all blood? Bakit pawang dugo? Point number 3. Because the blood is a reminder that salvation comes only through our Lord Jesus Christ. Dahil ang dugo ay paalaala ng ating kaligtasan o kapatawaran ng ating kasalanan ay magmumula lamang sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Book of Hebrews chapter 9 ay ipinag-uutos ng kautusan na halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. The blood is necessary for our salvation. Ang dugo ay mahalaga sa ating kaligtasan. Hebrews chapter 9 verse 22. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. The book of Hebrews tells us that none of those thousands of animal sacrifices ever really gain forgiveness for sins. Wala talaga, hindi po tayo napapatawad. Sa Old Testament, natatakpan yung kanilang kasalanan. Pero nandoon pa rin ang kasalanan. Kaya taon-taon po, sila po ay nag-aalay ng handog sa Panginoon. Sa Hebrews chapter 10, verse 3 to 4, ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalaala sa mga kasalanan nila. Dahil hindi makapag-alis ng kasalanan ang dugo ng mga turo at kambing na inihahandog nila. At sa Book of Hebrews din, chapter 10, verses 11 to 12, naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman makapag-alis ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito ay umupo na siya sa kanan ng Diyos. Kaya nga po, ang forgiveness demands blood. Ang kapatawaran ay humihingi ng dugo. And the blood of Jesus is the only effective remedy. Ang dugo ni Kristo ang siyang mabisang panglunas para sa ating mga kasalanan.
Ito ay mababasa natin sa Hebrews chapter 9, verses 11 to 14. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng mga tao at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. He secured our redemption forever. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at turo at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapansanan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa puso't isipan natin para talikuran natin ang gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang buhay or ang Diyos na buhay. Kaya po, nang ang Panginoon Kristo ay nag-alay ng kanyang dugo doon sa krus, natigil na po ang lahat ng mga handog, sapagkat lahat ng mga handog na ginagawa nila sa Old Testament ay larawan lamang ni Kristo na darating. Kaya hindi na po tayo kinakailangan pang mag-alay ng mga hayop na papatayin para tayo po ay malinis sa ating mga kasalanan. Sapat na po yung dugo ni Kristo na naglinis ng ating kasalanan. Well, sa ating pagwawakas, muli nating balikan ang ating pinag-aralan. Why all blood? Point number 1, the blood is a reminder that we are sinful. Point number 2, the blood is a reminder that sin is costly. And point number 3, the blood is a reminder that salvation comes only through our Lord Jesus Christ. Ang tunay na pagsamba at pakikiisa kay Kristo ay magmumula sa pagitan po ng pagpapahayag natin ng ating kasalanan sa Diyos at tanggapin si Kristo na siya lamang ang tanging makakatubos, makakapagpatawad sa ating makasalanan at matulungan niya tayo na makalapit sa Diyos. Sa araw na ito, as you celebrate in your churches the death of the Lord Jesus Christ, umaasa po ako na nawa ay nagkaroon kayo ng mas malalim na kahulugan kung ano ang communion na gagawin ninyo. You have to receive that communion paraphernalia, ibig sabihin yung bread and wine, by faith sa ginawa ni Kristo doon po sa krus. Muli nating mapapakinggan ang awitin ni Jen na The Blood at pagkatapos po nito ay ipapanalangin ko po kayo. The blood that Jesus shed for me way back
Thank you again, Jen. Totoo po, the blood never lose its power. Ang dugo ni Kristo ay hindi nawawala ang lakas or kapangyarihan nito. Narinig na ba ninyo yung prayer na, Lord, cover us with your blood, or I plead the blood of Jesus? Itong prayer na ito ay very common sa mga Pentecostal at charismatic circles. Bagamat itong prayer na ito ay hindi natin mababasa sa Bible, pero malalim po ang kahulugan nito. Because pleading the blood of Jesus is a way of taking up the authority of Christ over the spirit world and announcing to the forces of darkness that they are powerless. Ang pagsusumamo sa dugo ni Jesus ay paraan ng pagkuha ng otoridad o kapangyarihan sa mundo ng espiritu at ipinapahayag natin sa puwersa o kapangyarihan ng kadiliman na sila ay walang lakas or kapangyarihan sa atin. Sa Revelation chapter 12 verse 11, they triumph over Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Sila ay nagtagumpay laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang patutuo. I am going to pray for you today, and I am going to plead the blood of Jesus over you. Kailangan po natin ito para sa ating protection, lalong-lalo na po sa panahon na ito ng pandemya, na patuloy pa rin nananalanta sa maraming buhay. Maraming nagbibigay, nagpapadala ng message sa akin, humihingi ng prayer, hindi lamang po doon sa mga tinamaan ng COVID-19, kundi iba pang mga karamdaman at iba pang mga problema. And that is what I'm going to do today. I plead for the blood of Jesus over you. Let us pray. Father God, thank you for always hearing our prayers and allowing us to walk in your divine favor. Father, I lift up to you in prayer all the viewers of this online video today. I plead for their cause before you. I plead the blood of Jesus over their lives, over their homes, over their families, over their jobs, over their businesses, over their rice fields, over their farms, and their other sources of income. I plead the blood of Jesus against any evil coming to harm them and their families. I plead the blood of Jesus to heal their sick bodies, especially those who are affected by the coronavirus. Father, you are greater than the coronavirus. Father God, I declare also that no weapon that is formed against us shall prosper, because this is our heritage as your sons and daughters. Father, you said that the life of the flesh is in the blood. Thank you for being the life sustainer. For your blood has cleansed us from sins and shame, and we are now your sons and daughters. Thank you for the answer of our prayers, for we ask all these things in the mighty name of our Savior and Lord, Jesus Christ. Pagpalain sana kayo ng Panginoon, ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod sana ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. God bless you all. See you on next Sunday, and to God be the glory.